Biglang sumigaw si Vela, puno ng determinasyon, huwag kang masyadong magmataas. Kaya kong gawin ang lahat. Napatingin sa kanya ang bata, bahagyang nag-aalinlangan, ngunit matatag niyang sinabi, huwag kang magmataas, sapagkat kaya mong gawin ang lahat ng nagagawa ng iyong ina, at higit pa roon. Alam ni Vela na totoo ito. May kapangyarihan siyang kayang bumaligtad sa anumang mahika, kaya niyang gawing walang bisa ang salamangka ng sinumang kalaban. May tiwala siyang mula sa araw na iyon, na sa kanyang mga kamay na ang kaligtasan ni Clay. Sa halip na magpasalamat, ngumiti lamang ang binata at sumagot, tanging panahon lamang ang makapagsasabi. Biglang dumating ang isang mensahero at lumuhad sa harap ni kanyang kamahalan, dala ang isang balumbon ng sulat mula sa prinsesa. Ayon sa liham, kailangang bumalik si Batang Panginoong Clay sa lalong madaling panahon. Noon lamang niya naalala ang sinabi ng kanyang ina tungkol sa isang engranding pagtitipon bilang parangal sa kanyang pagbabalik, isang bagay na lubusan niyang nakalimutan. Napaisip siya at bahagyang natawa, gumamit pa ng mahika sa ikalimang antas upang magpadala ng isang bulaklak at paanyaya. Hindi ito gawain ng aking ina. Sa halip na sagutin ang kanyang pagdududa, mariing sinabi ng Empress, kung ganoon, dapat kang bumalik agad. Malamang may mahalagang nangyari, ngunit bago siya lumisan, hinawakan siya ng kanyang lola sa kamay at bamulong, huwag mong kalimutang dalawin ako. Napaisip si Clay, may masama bang nangyari samantala, sa Stormwind, sa bahay ng pamilya ng dugo ng dragon, isang engranding pagtitipon ang ginaganap bilang bahagi ng gala dinner. Muling ginamit ni Clay ang portal upang makabalik sa kanilang tahanan. Sa kanyang pagdating, nakita niyang masaya at puno ng sigla ang kanyang palasyo. Mukhang nag-alala sila ng walang dahilan. Ngunit nang papasok na siya sa bulwagan, bigla siyang hinarang ng mga bantay. Sino ka, malamig na tanong ng isa. Walang sino mang makakapasok ng walang paanyaya, lalo na kung may kasamang aso. Napabuntong hininga si Clay. Muli na namang inakala ng mga bantay na isang aso si Pipi. Ako ang nakatira rito, sagot niya. Ngunit sa halip na buksan ang daan, pinigilan pa rin siya ng mga bantay. Napansin niya ang kakaiba, bakit may mga bantay ng hari sa kanilang pagtitipon. At higit sa lahat, bakit naroon ang mismong pamilya ng hari. Bago pa siya makapagtanong, isang pamilyar na tinig ang pumailan lang. Ibaba ang inyong mga sandata. Siya ang aking anak. Mula sa loob ng bulwagan, lumabas ang kanyang ina, si Ginang Elijah. Yumuko ang mga bantay at humingi ng paumanhin, paliwanag nila na matagal nang hindi nakikita ang Batang Panginoon, kaya hindi nila siya nakilala. Ngunit kahit pa, iginiit nilang kailangang manatili sa labas ang kanyang mga alaga para sa kaligtasan ng kanyang kamahalan. Lumapit si Clay sa kanyang ina at bamulong, bakit nandito ang pamilya ng hari? Napatingin si Elijah sa paligid bago nagsimulang magsalita. Palihim na nakipag-ugnayan ang pamilyang Shisan sa Akademya ng Mahika at inanunsyo ngayong araw na wala ng kaugnayan ang Akademya ng Alkaymaya sa Akademya ng Mahika. Napakunot-noo si Clay. Ano ang ibig sabihin nito? Ano ang nagbago? Napabuntong hininga ang kanyang ina. Ngayon, kailangan mong pumasa sa isang pagsusulit upang makapasok sa Akademya ng Mahika. Biglang sumingit ang isang dalaga, at upang maipasa ito, kailangang makagamit ng mahika sa hindi bababa sa ika-4 na antas. Napako si Clay sa kinatatayuan. Ang kanyang mahika ay may selyo, hindi pa rin niya kayang lumampas sa ika-4 na antas. Ibig sabihin, hindi siya makakapasok sa Akademya ng Mahika. Ang tanging pintuang bukas para sa kanya ay ang Akademya ng Alkaymaya. Nag-alab ang galit sa kanyang dibdib. Bumalik ako upang pag-aralan ng mahika, pero gusto nilang ipilit sa akin ang Alkaymaya. Mariing itinulak niya ang kanyang upuan at tumayo. Kaya ko nang maging guro kung gugustuhin ko. At ngayon, hindi man lang nila ako hinahayaang makalakad. Tahimik siyang tiningnan ng kanyang ina bago bumantong hininga. Naging pabaya kami, inamin niya. Kung napagtanto lang namin ang nangyayari ng mas maaga, maaaring iba ang kinalabasan. Ngunit ngayon, wala na tayong magagawa. Hinawakan niya ang kamay ng kanyang anak at marahang sinabi, inimbitahan ng pamilyang Shisan ang hari upang ayusin ang sitwasyon. Wala na tayong ibang pagpipilian. Ang sitwasyon ay lalong tumindi, kaya't napilitan silang sulukin ang kanilang kalaban. Galit na sinabi ni Clay na mandiraya at mapanlin lang ang matanda, sabay utos kay Vela na maghanda para sa isang laban.
Sa halip na matakot, masaya pang nag-ayos ang dalaga at sabik na pumasok sa bulwagan. Samantala, naisip ng binata na ito pa lamang ang simula, marami pang sorpresa ang maaaring inihanda ng pamilyang ito para sa kanya. Pagdating niya sa bulwagan, sinalubong siya ng masiglang tinig ng hari. Ang ating maliit na henyo ay nagbalik. Aniya, puno ng saya. Matagal na tayong hindi nagkikita, hayaan mong pagmasdan kitang mabuti. Yumuko ang binata bilang tanda ng paggalang at nagpasalamat sa mainit na pagtanggap. Ngumiti ang hari at sumagot, nagiging mas matapang ka, at tunay mong pinapakita ang iyong dangal bilang tagapagmana ng pamilya Dragon Blood. Ipinahayag rin ng hari na ipinakita ng binata ang kanyang kasipagan sa lambak ng mga elevo. Sigurado siyang kapag nakapasok ito sa akademya ng Alkaymaya, hahangaan siya ng lahat sa kanyang pambihirang kaalaman. Ngunit, sa gulat ng marami, tahasang sinabi ng binata na nais niyang pumasok sa akademya ng mahika. Biglang sumingit ang isang kinatawan mula sa pamilya Shixing. Imposible yan, aniya, may panunuya sa tinig. Ang kaluluwa ng batang ito ay nakasilyado. Upang makapasok sa akademya ng mahika, kailangang may antas 4 na mahika ang isang mag-aaral, isang bagay na wala siya. Tumawa si Clay, puno ng kumpiyansa. Ika-4 na antas ng mahika lang. Napakababa ng inyong pamantayan. Bumaling siya sa arsobispo at matapang na sinabi, hindi kayo dapat mag-alala, dahil higit pa riyan ang taglay kong mahika. Sa sagot na iyon, napuno ng galit ang arsobispo. Nagsisinungaling ka, sigaw niya, ngunit hindi natin si Clay. Kung hindi kayo naniniwala, bakit hindi natin ito patunayan? Maghanap kayo ng isang mahikiro na may antas 4 na mahika upang labanan ako. Maging ang hari mismo ang maaaring maging saksi. Sa huli, pumayag si Arsobispo Shixing. Mabuti, sagot niya, may nanunuyang ngiti. Ang magiging kalaban mo ay ang prinsipe, isang dalubhasang mahikiro na may ika-4 na antas ng mahika at may kakayahang pumasok sa akademya ng mahika. Ngunit may isang kondisyon, ipinagbabawal ang anumang alchemical na dye. Nagpatianod si Clay sa alok at lumingon kay Prinsipe Loza. Dalhin mo ako sa arena. Kailangan natin ng sapat na espasyo. Ngunit tumawa lamang ang prinsipe. Kung wala ang Alkaymaya mo, wala kang laban sa akin. Hindi mo ako matatalo, kaya mas mabuti pang bumalik ka na lang sa iyong ina. Sa halip na menas, ngumiti lamang si Clay. Sabihin mo nga, anong antas ng mahika ang taglay mo noong nagsisimula ka pa lamang? Bahagyang napaangat ang kilay ng prinsipe. 3 antas, sagot niya. Tumango si Clay. Mabuti. Sa arena, mas makabubuti kung mag-iingat ka. Pagdating sa arena, dumating si hari upang opisyal na ipahayag ang laban. Ang labanang ito ang magpapasya kung si binatang Clay mula sa pamilya Dragonblood ay karapat-dapat na maging mag-aaral ng Akademya ng Mahika. Mahigpit na ipinagbabawal ang paggamit ng mga sandata at mga balumbon ng mahika. Muli, nagpakita ng kumpiyansa ang prinsipe. Noon, madalas mo akong naiisahan. Pero ngayon, may mahika na akong pananggalang. Wala ka ng laban sa akin. Ngumiti si Clay at lumapit ng bahagya. Ibig mo bang sabihin, inaamin mong ikaw ang nagpadala ng mga sundalo upang salakayin ako sa labas ng lungsod? Napangisi ang prinsipe at tumawa ng malakas. Kung totoo man yan, malalaman mo na lang sa susunod mong buhay. At sa isang iglap, nagsimula muli ang laban ng salakayin ng prinsipe si Clay, sabay sabing wala siyang halaga nang wala ang kanyang mga scroll, isa lamang siyang walang kwentang insekto. Gumagamit ang prinsipe ng mahika ng yelo, habang si Clay ay pilit na iniiwasan ang kanyang mga atake. Pinanood ito ng ina ni Clay nang may takot, at nang magpakawala ng isang malakas na atake ang prinsipe, napasigaw si Elijah sa pangalan ng kanyang anak, labis na nag-aalala para sa kanya. Natawa si Arsobispo Shixon, iniisip na kahit hindi mapatay ng yelo si Clay, siguradong masasaktan siya ng husto. Para sa kanya, kasalanan ito ni Clay, wala namang nagsabi sa kanya na magpasikat. Tinawag ng prinsipe na basura si Clay, ngunit sumagot si Clay at sinabing baka nagdiriwang siya ng masyadong maaga. Tinawag niyang hanggal ang prinsipe sa pag-aakalang kaya siyang saktan ng ganitong klaseng bata at walang saysay na mga galaw. Kasabay ng mga salitang iyon, umatake si Clay. Nabigla ang prinsipe, hindi maunawaan kung ano ang nangyayari. Sinabi ni Clay na marami pa siyang kailangang matutunan at ngayon, ipapakita niya kung ano talaga ang mahika sa ika-5 antas.
Hindi makita ng mga magulang ng prinsipe kung ano ang nangyayari dahil ginagamit ni Clay ang mahika ng SV. May isang korte na nagtanong kung paano nagawang sirain ni Clay ang selyo. Gulat na gulat si Arsobispo Shickson, paano nagawa ng bata na basagin ang selyo at gumamit ng mahika sa ikalimang antas. Galit na galit ang prinsipe at tinanong kung anong klaseng mahika ang ginagamit ni Clay. Ipinaliwanag ni Clay na kung susugod siya ng diretsyo, tataboy lang siya ng elemental na panangga ng prinsipe, at hindi siya ganoong kaangal para mahulog sa ganoong patibong. Lumingon siya kay Bella at sinabing ibahagi sa kanya ang silang magic habang walang nakakapansin. Napagtanto ni Bella na dahil mas mababa ang antas ng mahika ni Clay, ang plano niya ay iselyo ang kakayahan ng prinsipe. Inamin ni Bella na matalino ang paraang ito at tinansya niyang tatagal ang selyo ng 5 minuto lamang, na may saklaw na 3 metro. Sumagot si Clay na sapat na ito. Tinawag ni Bella ang elemental elf contractor at hiniling na tanggapin niya ang pagpapala ng Diyos. Nagngingit-ngit ang prinsipe at nagbabala kay Clay na huwag siyang gawing biro. Pagkatapos, umatake siya gamit ang ice dance, nagpapakawala ng malalaking tipak ng yelo patungo kay Clay. Ngunit naglabas si Clay ng kumikinang na panangga at napigilan ang atake. Napagpasyahan ng mga nanunood na si Clay ay may mahika sa ika-4 na antas. May isang nagtanong kung ibig sabihin nito ay kapantay ni Clay ang prinsipe sa lakas. Sumagot ang isa pang hukom na akala nila ay nagyayabang lang si Clay, ngunit totoo pala ang kanyang sinasabi. Lumingon ang ina ni Clay kay Arsobispo Shickson at sinabing dahil naitanggol ni Clay ang kanyang sarili gamit ang mahika sa ika-4 na antas, nangangahulugan itong pumasa siya sa pagsubok. Ngunit tinanggihan ito ng Arsobispo at sinabing wala iyong halaga. Galit na galit siya, iniisip na nagkataon lang iyon, dahil dapat ay gumana ang kanyang selyo. Alam niyang hindi makakagamit si Clay ng kanyang mga scroll sa alchemy, kaya pinag-isipan niyang gamitin ang pagkakataong ito upang patayin siya. Hindi niya maaaring hayaang makapasok si Clay sa Magic Academy. Lumingon siya sa paligid at naalala niyang nasa sacred arena sila. At sa arena, laging may isang panalo at isang talo. Ang mga kabalyero ng kaharian ay hindi kailanman natatalo sa sandaling iyon. Nag-alab ang galit ng prinsipe at mariing tinanong si Clay kung talagang napigilan niya ang kanyang pag-atake. Sa halip na sumagot ng diretsyo, ngumiti ang binata at tinanong ang prinsipe kung talagang inakala nitong ang buong panahong inilaan niya sa pag-aaral ay ginugol lamang sa alchemy. Sumili ang kumpiyansa sa mga mata ni Clay nang sabihin niyang maaaring aminin na ng prinsipe ang kanyang pagkatalo. Alam niya na ang mahika ni Bella ay may hangganan, 5 minuto lamang ang itinatagal nito. Subalit, sa halip na umatras, lalo pang nag-init ang ulo ng prinsipe. Sinabi niyang napakamayabang ni Clay at na isang tulad niyang hamak na may selyadong mahika ay hindi karapat-dapat na mag-aral sa academy. Kasabay ng kanyang galit, lumitaw ang matatalim na espada ng yelo sa kanyang mga kamay. Mabilis siyang sumugod kay Clay, handang atakihin ito, ngunit sa ikalawang pagkakataon, nasalag ng binata ang kanyang sipa. Sa sandaling iyon, napagtanto ni Clay na kung magpapatuloy ang labang ito, tuluyang maglalaho ang mahika ni Bella at malalaman ng lahat ang katotohanan. Hindi siya maaaring magpatumpik-tumpak, kailangan niyang makahanap agad ng paraan upang tapusin ito. Muling umatake ang prinsipe, at sa pagkakataong ito, may hamon sa kanyang tinig. Ipagtanggol mo ang sarili mo, Clay. Tingnan natin kung kaya mong salagin ito. Ngumiti si Clay. Ito ang hinihintay niyang pagkakataon. Ginamit niya muli ang kanyang mahika, at sa isang iglap, natunaw ang mga yelong espada sa kamay ng prinsipe. Hindi pa nakababawi ang kalaban nang siya naman ang sumugod. Akala ng prinsipe, sa wakas ay umatake na rin si Clay, kaya buong kumpiyansa niyang sinabi, dudurugin kita. Ngunit nang tangkain niyang gamitin ang kanyang mahika, wala itong epekto. Nanlaki ang kanyang mga mata, hindi niya maunawaan kung bakit bigla siyang nawalan ng kakayahang gumamit ng mahika. Mabilis na hinawakan ni Clay ang kamay ng prinsipe at lumapit sa kanya. Sa mahinahong tinig, sinabi niya, hindi mo magagamit ang mahika mo. Nagulat ang prinsipe. Ano, hindi maaaring mangyari yan. Napangiti si Clay, kaya kung pigilan ang kakayahan ng aking kalaban. Taglay ko ang mahika ng ika-5 antas. Napaatras ang prinsipe, hindi siya makapaniwala. Wala akong narinig kailanman tungkol sa mahikang may kakayahang pigilan ang iba.
Humalaklak si Clay. Laging may unang pagkakataon. At ngayon, ipapakita ko sa iyo ang tunay kong lakas. Sa isip niya, alam niyang ginawa ng mahika ni Vela na isang ordinaryong tao ang prinsipe. Kaya kahit mahika pa lamang ng ikatlong antas ang gamitin niya, mararamdaman ito ng prinsipe na tila isang makapangyarihang sumpa. Ngunit hindi niya maaaring patayin ang prinsipe. Isa itong tagapagmana ng trono, kung may masamang mangyari sa kanya, tiyak na maghihiganti ang maharlikang pamilya sa kanyang angkan. Kailangang tapusin niya ang laban ng hindi lumalabag sa mga patakaran. Muli siyang umatake, at sa isang kumpas, lumitaw mula sa lupa ang isang dambuhalang nilalang, isang nakakatakot na Venus flycatcher. Sa isang iglap, nilamon nito ang prinsipe. Nagpanik ang ama ng prinsipe, ang pinuno ng pamilya Shisen. Anong ginawa mo sa anak ko? Mabilis namang bumaling ang arsobispo kay Clay. Paano mo nagawa ito? Nang ahas kang patayin ang prinsipe, isang hamon sa maharlikang pamilya. Iutos ang kanyang pag-aresto. Sa halip na matakot, humarap si Clay sa arsobispo, walang bahid ng pag-aalinlangan sa kanyang mukha. Ito ay isang banal na arena. At ayon sa inyong sariling mga salita, dapat mayroong isang nagwagi. Tahimik na napatingin ang lahat sa arsobispo. Tama ang sinabi ni Clay. Dagdag pa ng binata, kung tutuusin, tapos na ang pagsusulit sa sandaling napigilan ko ang pag-atake ng prinsipe. Pero dahil kayo mismo ang nagsabi na dapat may isang malinaw na nagwagi, sinunod ko ang inyong tuntunin. Nang inag ang kamao ng arsobispo, hindi ito tungkol sa pagsusulit. Kahit karapat-dapat kang makapasok sa Akademya ng Mahika, wala na itong saysay. Pagbabayaran mo ng buhay mo ang pagpatay sa prinsipe. Ngunit sa halip na magpatalo, tinitigan ni Clay ang arsobispo at may matalim na tanong kung gayon. Inaamin niyo bang pumasa ako sa pagsusulit at karapat-dapat akong pumasok sa Akademya ng Mahika? Nagulantang ang lahat, at wala ibang nagawa ang arsobispo kung hindi kinilala na matagumpay na nalampasan ni Clay ang pagsubok at karapat-dapat ng pumasok sa Akademya ng Mahika. Nang marinig ito ng bata, agad niyang iniutos sa kanyang halaman na palayain ang prinsipe, sabay sabing hindi pa rin ito kayang tunawin ng isang Mahik hero na nasa ika-4 na antas. Sa isang iglap, bamuka ang bibig ng halaman at iniluwa ang prinsipe. Lumapit ang isang bantay at iniulat na ligtas ang prinsipe, hindi siya nasaktan, bagaman hinimatay siya sa matinding takot at pagod. Napangiti ang kanyang kamahalan sa magandang balita at iniutos na dalhin agad ang prinsipe sa kanyang silid upang makapagpahinga. Kasabay nito, pinalaya rin niya si Clay. Lumuhad si Clay sa harap ng emperador bilang pagpapakita ng paggalang at sinabing ang pamilya Dragonblood ay tapat sa trono at kailanman ay hindi niya gugustuhing saktan ang prinsipe. Dagdag pa niya, kinilala na mismo ni Arsobispo Shishing ang kanyang kakayahan. Kaya naman, buong tapang niyang tinanong ang emperador kung maaari na siyang pumasok sa Akademya ng Mahika. Muling bumaling ang emperador sa arsobispo at tinanong kung mayroon siyang anumang pagtutol. Alam ng arsobispo na wala siyang mapanghahawakang dahilan upang tutulan ito, kaya't hindi niya direktang sinabi na wala siyang pagtutol. Sa halip, lumapit siya kay Clay, nagbigay ng marangal na pagbati, at kinumpirma ang kanyang tagumpay sa ika-4 na antas ng Mahika. Gayunpaman, may babala siyang iniwan. Ngunit huwag ka munang magdiwang, bata, aniya, may bahid ng panlilinlang sa kanyang tinig. Hindi nagtagal, isang nakakakilabot na sigaw ang pumailan lang mula sa loob ng palasyo ng Stormwind. Napuno ng takot ang lahat nang marinig ang boses ng prinsipe, naghihirap siya sa matinding sakit. Pilit niyang isinisisigaw na si Clay ang may kagagawan, na ang mahikang ginamit nito sa kanya ay nagdulot ng hindi matatawarang paghihirap. Sa kanyang silid, nanghihina siyang nagsusumamo habang umiiyak ang kanyang ina, sinisisi si Clay sa nangyari. Isang bangungot ito. Sigaw ng reyna, puno ng hinanakit. Ang aking kawawang anak. Winasak siya ng batang iyon, isang tunay na barbaro. Sa gitna ng kaguluhan, isang dalaga ang humarap sa emperador at tahasang nagtanong, "Kamahalan, hindi ba ninyo kikilalanin ang ginawang ito ng pamilya Dragonblood?" Tila may bahid ng panunumbat sa kanyang tinig. Para sa kanya, lumampas na sa hangganan ang pamilya ni Clay, at ang pangyayaring ito ay magpapababa sa dangal ng pamilya Shishing. Ngunit hindi niya inaasahan ang matinding reaksyon ng reyna. Napuno ng galit ang tinig nito nang bumaling sa dalaga. "Ano ang ibig mong sabihin, Prinsesa Shishing?" Madiing tanong ng reyna.
Kayo ang nagudyok ng labanang ito. At ngayong natalo kayo, nais ninyong ipasa sa pamilya Dragonblood ang sisi. Isang malaking kahangalan. Idiniin pa ng Reyna na hindi man lang nagalusan ang prinsipe, kaya't malinaw na nagpakita ng awa si Clay. Nakangiti ang hari habang inaalo ang kanyang asawa. Huwag ka nang magpadala sa galit, wika niya, sabay akbay sa Reyna at dahan daw ang inihatid ito palabas ng bulwagan. Hindi na natin pag-uusapan pa ang bagay na ito. Tapos na ang usapan. Ang mahalaga ngayon, ang batang iyon ay isang pambihirang talento. Sa kanyang kakayahan, tiyak na magdadala siya ng karangalan hindi lamang sa kanyang pamilya, kundi sa buong Stormwind. Nang maisara ang mga pinto sa likod ng hari at Reyna, mahigpit na nagkatinginan ang prinsesa at ang kanyang kapatid na arsobispo. Sa mababang tono, tinanong ng prinsesa, "Kapatid, hahayaan na lang ba natin ito? Ipagpapasawalang bahala na lang ba ng pamilya Shishing ang lahat ng ito?" Isang malamig na ngiti ang gumuhit sa labi ng arsobispo. Hinding-hindi, sagot niya. Ayaw lang ng emperador na kalabanin si Clay ng harapan dahil sa mataas nitong posisyon sa lipunan. Pero hindi ibig sabihin niyan ay wala nang maaaring kumilos laban sa kanya. Lumapit siya sa prinsesa at bamulong, "Sa pagkakataong ito, ako mismo ang mag-aayos sa batang iyon, at wala na itong magiging pagkakataon pagkatapos noon." Lumingon siya sa prinsipe at nagwika, "Ang iyong katayuan ay nangangailangan ng higit pang pagsisikap." Nag-alab ang galit sa mata ng bata. Mariin niyang sinabi na kayang gamitin ni Clay ang mahika at alchemical scrolls ng ikalimang antas. Hindi lang iyon, naalis pa niya ang lahat ng kanilang bantay sa ikaapat na antas. At ngayon, sa kabila ng lahat, nakatayo pa rin sa kanyang likuran ang walang kwentang pamilya niya. Hindi na sila makakalapit sa kanya kahit kailan. Matalim ang boses ng bata nang sabihin niya, "Kung wala ang aking bantay, baka patay na ako ngayon." Hindi matanggap ng prinsipe ang sinabi ng bata. Nagngangalit siya sa galit kay Clay, at sa kanyang isip, hindi pa siya tapos dito. Napagdesisyonan ng lalaki na hindi niya maaaring pabayaan si Clay ng basta-basta. Gumuhit siya ng mahiwagang scroll at iniabot ito sa prinsipe. Ipadala agad ang liham na ito sa mga duwende. "Sabihin mo sa kanila na kailangan nilang tapusin ang buhay ng dragon." May kumpiyansang idinagdag pa niya, hindi nila magagawang tumanggi sa prinsipe ng Stormwind. Sa pamamagitan ng kayamanang ito, tuluyan na niyang wawakasan ang buhay ng bata. Hawak ng prinsipe ang scroll, at hindi maitago ang kasiyahan sa kanyang mukha. Isang magandang pagkakataon ang dumating. Sa wakas, nagwika ang lalaki, "Ang Academy of Magic ay nasa ilalim ng aking jurisdiction. Kaya't titiyakin kung hindi makakalabas ng buhay si Clay." Kinabukasan, sa loob ng Academy of Magic sa Stormwind, isang bagong aralin ang sisimulan. Nakatayo ang guro sa harap ng pisara, nakahandang magturo tungkol sa mga pamamaraan ng pagkontrol ng mahika. Ngunit bago pa man siya makapagsimula, napansin niyang may natutulog sa kanyang klase si Clay. Nanlilisik ang mata ng guro sa galit. Sumigaw siya ng buong lakas, dahilan upang biglang magising ang bata. Gulat na gulat si Clay, agad na nag-isip na may nangyari, baka may mga halimaw na sumasalakay. Ngunit sa kanyang pagkagising, halos sabay-sabay na nagtawanan ang kanyang mga kaklase. Hindi pa rin natitinag ang galit ng guro. "Kung may mga halimaw mang-aatake, mangyayari lang iyon sa panaginip mo." Matigas niyang sinabi. Mabilis niyang tinawag ang pangalan ni Clay. "Ipaliwanag mo agad kung ano ang ibig sabihin ng pagkontrol ng mahika. Kung magkamali ka kahit kaunti lang, ikaw ang maglilinis ng mga hola ng mahiwagang hayop bilang parusa." Natarante si Clay. Hindi siya maaaring magkamali. Agad niyang sinabi, ang pagkontrol ng mahika ay ang kakayahang umasa sa sariling espiritual na lakas at gamitin ito upang manipulahin ang mahiwagang enerhiya. Bago pa makapagsalita muli ang guro, tumunog ang kampana. Halos lumipad si Clay palabas ng silid. Masaya niyang ibinalita kina Sinya at Pipi, tapos na ang mga aralin. Isang araw na naman ang walang pag-aalalang buhay sa paaralan ang natapos. Nagpasalamat siya sa dalawa, "Kung hindi dahil sa inyo, baka kailangan ko pang magtagal pagkatapos ng klase." Ngunit sa halip na matuwa, nakakunot noo si Sinya. "Dapat mas mag-focus ka sa klase, Clay. Hindi lahat ay may pagkakataong mag-aral sa Academy of Magic." Napagtanto ni Clay na may halong galit sa boses ng dalaga.
Ngumiti siya ng bahagya at sinabing, hindi ko lang sineseryoso ang mga klase dahil napag-aralan ko na ang lahat ng ito sa lambak ng mga elves. Bumaling siya kay Sinya at marahang nagsabi, huwag kang mag-alala. Balang araw, makakapasok ka rin sa Academy of Magic. Nang mag-isa na si Clay, muling bumalik sa isip niya ang dahilan kung bakit gusto niyang makapasok sa akademya. Hindi para matuto ng mga simpleng aralin, hindi para sumailalim sa mahigpit na disiplina ng mga guro. Nais niyang makahanap ng sagot. Naniniwala siyang may maitutulong ang akademya sa pagtanggal ng silang magic. Ngunit sa ngayon, ang tanging natutunan niya ay ang mga pundasyon, mga batayang kaalaman na wala namang tunay na silbi sa kanyang sitwasyon. Nakaramdam siya ng lungkot, ngunit bago pa man lumalim ang kanyang iniisip, may isang figure ang dumaan sa kanyang paningin. Si Archbishop Chickson ay nagtataka kung bakit tila nagmamadali ang isang tao. Sumagot ang dalaga na may narinig siyang kakaiba ng siya at ang oso ay pumasok sa akademya. Ayon sa kanyang narinig, may natuklasang misteryosong bagay sa labas ng lungsod. Upang pigilan ang anumang kaguluhan sa enerhiyang mahika, naglagay ng selyo si Arsobispo Chishing. Ngunit, sa hindi inaasahang pangyayari, ang selyong ito ay nabasag. Napaisip ang binata, kung ang selyo ng isang makapangyarihang arsobispo ay nasira, dapat ay isang pambihirang bagay ang nasa likod nito. Naging matindi ang kanyang interes, lalo na't maaaring may pakinabang ito sa kanya. Sa halip na umuwi, sinabi niyang may kailangan pa siyang gawin at inutusan si Pipi na ihatid si Senior pabalik. Nagalit ang dalaga dahil gusto rin niyang sumama, ngunit mariing sinabi ni Pipi na hindi maaari dahil inutusan silang bumalik. Sa sobrang pagkadismaya, nagsimulang umiyak ang dalaga at nagmakaawang isama siya. Samantala, nang marating ng binata ang lugar ng insidente, narinig niyang nag-uusap ang dalawang gwardya. Sinabi ng isa na muling pinalakas ng arsobispo ang selyo, kaya't dapat silang mag-ingat. Mabilis siyang nagtago sa likod ng isang bato, naghihintay ng tamang pagkakataon. Nang sa wakas ay na-distract ang mga gwardya, ginamit niya ang pagkakataon upang lumusot sa harang. Agad niyang naramdaman ang lakas ng mahika sa paligid. Ramdam niya ang enerhiya nitong bumabalot sa kanyang katawan, ngunit may isang bagay na hindi tama. Napansin niyang hindi nagmumula sa lupa ang lakas ng selyo. Ibig sabihin, ang kayamanang tinutukoy ay hindi pa matagal sa lugar na ito, tila ba may nagtanim lamang nito upang palabisan na ito ay isang sinaunang yaman. Dahil naroon na siya, nagpasya siyang tuklasin ang kabuuan ng lugar. At sa kanyang harapan, lumitaw ang isang dambuhalang nilalang, isang dragon na higit na mas malaki kaysa kay Tina, halos 10 beses ang laki. Napansin niyang may isang espada na nakatarak sa pagitan ng mga mata nito.